Hello po mga kababayan, yung paglago pala ng ekonomiya ng Pilipinas po, sabi rito sa balita, the highest in 46 years. What? Pag binilang po ninyo mga kababayan yung taon since the last part ng panahon mga kababayan ng kanyang tatay na si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, 1983. Nag-register mga kababayan ngayon yung paglago ng ating ekonomiya since pinakang mataas since 1983. 1983 kasi po, sabi nga natin sa previous video natin, nanggugulo na yung mga dilawan. And 1986, remember, yun ang pag-take over ng natalong Chico Rico. Talo po sa snap election, kaya inagaw na lang po nila. Iyon ang real history. Talo po sa snap election si Cory Indoy. O ngayon, dahil talo sila, nanggigigil, inagaw nila po yung poder through the people power. Powered by Damaso Cardinal Sin. So ngayon, mga kababayan, yung pag-register ng economy po ng pinakang mataas para lang po yung nakuhang boto ni President Bongbong Marcos. The highest din po. The highest in 46 years din po, mga kababayan. Kasi yung may pinakang mataas na majority president, the first majority president, mga kababayan, si Apo Lakay. Ngayon, yung kanyang junior, si President Bongbong Marcos, siya lang naman ang nakakuha ng ganyang karami na boto, 31 million plus. Si President Digong, 16 million, kalahati lang. Di ba? Yung mga previous presidents, most of them, mga kababayan, ay minority president. So, ang ibig sabihin, mga kababayan, record-breaking po yung ating Pangulong BBM. For several decades, siya lang po ang naka-break ng ganong records dito po sa ating bansang Pilipinas. But before we continue with our discussion, mga kababayan, click subscribe muna po ninyo. At paki-like and share na din po nitong ating video. Yung i-click ninyo, siyempre yung channel natin. Tapos, hit the notification bell para po lagi kayong updated sa mga magaganda na kaganapan dito po sa ating bayan. Hindi yung puro chismis at paninira. Importanteng palitawin natin po yung mga magagandang balita. Kasi yung mga balita sa mundo, karamihan, masasama na. At least, dito sa atin, mga kababayan, sa ating channel, magaganda yung ating pinag-uusapan. Di ba? Ito po yung balita. From the Manila Standard. Sabi rito, GDP growth highest in 46 years. Kahapon pala, i-correct ko yung aking nasabi. Nasabi ko, hindi man GDP. Ang una kong nasabi po, GNP pala yun. Gross National Product. Gross Domestic Product yung GDP po. The country posted growth of 7.2% in the fourth quarter of 2022, resulting in 7.6% full-year growth in 2022. Matindi po yung nangyari sa ating bansa. And ang rason nito is good economic stewardship ng ating Pangulong BBM. Sabi ko sa inyo, good pa lang yan Hindi pa yan excellent. Hindi pa talaga ibinibigay ng buwelo ng ating administrasyon. Kasi nasa period of adjustment pa lang po.
7 months pa lang mga kababayan, yung pamamahala ng ating Pangulong Bongbong Marcos, you just imagine na in 7 months, nagawa mga kababayan ng kanyang administrasyon na ma-reverse ang ating kalagayan. Di ba? So sabi rito, the calibrated policies and strategies of the administration of President Ferdinand Bongbong Marcos has resulted in the Philippines posting 7.6 full-year growth in 2022. Sabi po ng Palasyo Malacanang. Presidential Communication Secretary Chiloy Garafil said, the figure is the highest in 46 years. Pinakang mataas. Para nga yung boto ng ating Pangulong Bongbong. Pinakang mataas. Pwedeng lupasay na naman yung mga kakampo nito. Mangiyak-ngiyak sila sa kabiguan mga kababayan na hatakin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Habang ginahatak nila, lalong lumilipad po si President Bongbong. Di ba? Kaya balisang-balisa sila ngayon. Pati si Kix, si Kiko Pagilinan, ayun, nagparamdam na, nagpa-interview. Nagpa-interview sa ANC para mag-declare na tatakbo siya pagka-senador. What? Nag-launch ng kanyang project sa agrikultura as if maganda yung kanyang pamamahala sa agrikultura noon. What? Yun yung project niyang nilaunch, mga kababayan. Duplication lang ng Hapag project. Hapag din yung, yung titulo. Di ba? Duplication lang ng Hapag project ng DILG. Gaya-gaya, puto baya. What? Yun daw yung kanyang contribution, mga kababayan, sa ating pamahalaan para guminawa ang buhay ng mga mamamayang Filipino. What? Kung hindi pa namin alam yung inyong mga intensyon. At doon mismo, nahuli na siya sa bibig. Nang tinanong siya, talagang purposely, nilaunch niya yon sa television para sabihin na tatakbo siya. What? Kaaga-aga pa, para kayong si Santa Mama. Kaaga-aga yung kampanya ninyo. Ito siya. Tapos nagkomento, mga kababayan, tungkol sa situation sa sa Department of Agriculture. Sabi rito, ideal situation to have full-time agriculture secretary. Sila talaga po nagtutulak, mga dilawan. Na umalis na yung ating Pangulong Marcos para, sabi ko nga, makabuelo yung mga yung mga daga sa DA. Pero siya mismo, inadmit niya, there is syndicated effort daw to keep onion prices up. O, kita ninyo? Ang titulo ng kanyang advocacy po, Hapag Bigay. What? Pero sabi niya, mga kababayan, let's give Marcos a chance to prove himself as Agriculture Secretary. Medyo nagkambyo siya kasi alam niya pag umatake siya ng umatake kay President Bongbong Marcos, malamang sa malamang inidoro po naman ang kanyang patutunguhan. O ngayon, going back dito mga kababayan sa kwento na 46 years, highest in 46 years yung GDP gross sa ating bansa. Sabi ni Presidential Communications Office Secretary Chiloy Garafil, the figure is the highest in 46 years since the country recorded 8.8% gross in 1976. You see, 1976 pa, nasa elementary pa ako. Anong grado ba ako niyan? 1976? Grade 5 yata.
or grade 4. Kasi 1979 ako nag-graduate. Grade 4. Since grade 4 ako, mga kababayan, 1976, the Philippine Statistics Authority reported that the country posted a growth of 7.2% in the fourth quarter of 2022, resulting in 7.6% full-year growth. Kita ninyo? Marcos lang talaga, mga kababayan, ang sakalam. Kaya ayaw nila na makabalik yung Marcos kasi sabi ko sa inyo, mga kababayan, napapahiya sila ng todo. Lumalabas kasi the rest of the officials, politicians na umupo after Marcos Sr. almost inutil. What? Grabe man nga, Mr. Maravillas. Yung mga sinasabi nila na kinukontra nila, pinapasubalian nila yung golden age. Ayun. Malapit na mga kababayan ko. Malapit nang bumalik yung golden age na pinipinta nila, mga kababayan, bilang dark years. The darkest years in history daw sa Pilipinas, yung martial law at buong panahon ng pamumuno ni President Marcos Sr. What? Hindi pa ninyo napantayan, mga dilawan, kung gaano kaganda yung ekonomiya. Kaya ang ginawa ninyo, sinabotay ninyo yung ekonomiya. Ginulo ninyo ang Pilipinas. Nang ginulo, iyon ang totoong history. Nang ginulo nila yung Pilipinas, rally dito, rally doon, bakbakan dito, bakbakan doon. Iyon. Yung first quarter storm, doon nagsimula, mga kababayan, at nag-peak siya noong 1986. 1983, nang i-assassinate si Ninoy, ginamit nila yon para sa final push nila na tanggalin by force through people power si Marcos Sr., presidenteng inihalal ng Pilipinas. You see? Ngayon, sabi nila, kasi anya bagsak yung ekonomiya. Ang nagpabagsak po ng ekonomiya ng Pilipinas, sila, yung pagmahal na mga commodities, sila yung nagsimula. You compare the prices of basic commodities during the time of Marcos, bigas, isda, karne. You compare it ngayong panahon nila. Di ba? Napakataas na yung prices ng mga basic commodities. Noon yung bigas, panahon ni Marcos, magkano lang naman yung kilo ng bigas noon? 2 pesos, 180, 150, kahit yung pamasahe. First 5 kilometers, 40 centavos, 25 centavos. Yung nakagisnan ko, 25 centavos, nag-35. Pinakang mahal na, 50 centavos, first 5 kilometers. Yung karne nun, yung karning baboy, 8 pesos. Yung pinakang mataas, 1983 na po, 16 pesos lang per kilo. Ngayon. You see? Tapos ang ginagamit ninyong issue ngayon, onion. What? Mismo, si Kiko, mga kababayan, inadmit niya na may sindikato. Ang tanong, sino itong mga sindikatong ito? Sabi ko nga po, mga kababayan, itong mga sindikatong hoarders, smugglers, etc., malamang sa malamang, related sa kanila. What? Di ba? Mga supporters ng mga dilawan siguro. Kasi gusto nilang hatakin po, yun ang agenda ng mga dilawan. Gusto nilang hatakin ang patuloy na paglipad ng ating Pangulong
BBM. Yun ang objective po. You see? O ngayon, sabi rito sa balita po, the Philippine Statistics Authority reported that the country posted a growth of 7.2% in the fourth quarter of 2022, resulting in a 7.6% full-year growth. Based on the PSA report, the main contributors to the fourth quarter growth were financial and insurance activities. Financial, 9.8%, wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, 8.7%. Nakabalik po yung wholesale and retail trade kasi po binuksan ng ating Pangulo. Pagka upo pa lang niya, mga kababayan, hindi na niya iniintindi yung mga pananakot ng DOHEL. Although hindi pa man niya nilalagyan ng full-time, full-pledged na secretary yung agency, pero yung mga dating ginagawa, hindi niya ginagawa na, hindi niya binibigyan ng attention yon. Yung mga sulsul ni Bergerie, yung agenda ni Hodas, although kinausap siya ni Tedros, hindi po niya iniintindi. Alam na alam niya, mga kababayan, na yon ang dahilan kung bakit dumapa yung economy ng ating bansa. Alam na alam niya. In manufacturing, nag-register po ng 4.2%. Manufacturing 5% and construction 12.7% also drove yearly growth in 2022 according to the Philippine Statistics Authority. Di ba napakaganda ng balitang ito? Ito yung dapat na i-share po ninyong i-share. I-share po ninyo, like and share po itong video natin kasi ito yung mag-inspire po sa mga mamamayang Filipino. Para yung mga marites na vloggers at mga paninira po, ayon, hindi po umubra. Ito yung i-viral ninyo. Di ba? Huwag kayong mag-share ng mga negative stories. It affects the momentum. Kasi nasisira yung mood ng tao. Pag nasira yung mood ng tao, kaya ayaw ko ng toxic news. Kung baga, kinikwento ko siya, pero hindi ko siya hina-highlights. Hindi ko siya binibigyan ng maraming space sa aking commentary, sa aking discussion dito po sa YouTube, kasi nasisira yung araw ng mga tao, imbis makapag-isip ng tama. Lahat, puot. Kalimutan na ninyo po yung puot sa inyong dibdib. Yun na yun, mga kababayan, ang dahilan kung bakit hindi umangat yung ating bansa. For the past 30 years, for more than 30 years, laging puot. Hindi makapag-concentrate sa trabaho yung mga tao kasi laging galit siya sa gobyerno. What? Laging galit. So ngayon, sabi rito, in a statement, Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan said, the Philippine economy's growth remains robust as the government continues to intensify its efforts to restore the economy to its high growth trajectory. So inaayos ng ating administrasyon yung sinira ng previous administration because of, sunod-sunuran doon kay Judas. Yung pagkandado, wala nang ginawa yung meeting noon ni Every week may meeting po para sa para sa pandemonium. Sige na lang ang habol ng mga
sabi, infected. What? Inubos yung pera ng gobyerno. Naubos lang doon. Bati yung sa pribado, hindi sila makahanap buhay ng maayos. Nagkakandado sa mga bahay nila, sa mga barangay. Di ba? Yun ang nangyari. Kaya dumapa until today yung mga malls dito sa amin. Marami pang mga hindi makarecover. Yung iba permanente nang nagsara. Yung mga tindahan sa mall, napakarami. Almost half sa mga tindahan dito mga kababayan sa loob ng mall nagsara. Hindi pa makarecover until today. Courtesy ng past administration sa pagiging sunod-sunuran po. Mga sabi nila, lahat lang naman yun mga... tingnan ninyo yung China, mga kababayan. Despite yung talks nila, tingnan ninyo, sabi ngayon, dumarami daw you see? So, ang ibig sabihin, hindi effective yung interventions nila. Yung sinasabi nilang effective, hindi man totoo. Nagnegosyo lang mga kababayan yung gobyerno. Kasi yung gobyerno, nag-finance sa kanila yung mga big, you see? So, wag tayong pa-auto pa, dapat. And it's nice yung ating Pangulo, hindi po nagpapa-auto. Gusto pang extend emergency, ayaw na ng Pangulo. Hindi po, iniintindi ng Pangulo yung proposal na i-extend pa daw yung state of calamity. What? Sabi ng ating Pangulo, wala, hindi pwede na ganun lagi tayo. Yung mindset ng state of calamity at pandemonyo, hindi dapat ganun tayo. Ayas, we have to live with it, sabi ng ating Pangulo. So sabi rito, we have drawn upon the lessons gained almost 3 years into the pandemonium, sabi po ni Balisacan. Our strong economic growth performance for 2022 proves that our calibrated policies, kinalibrate pa po yung mga walang kakwenta-kwentang polisiya, and strategies have helped put us on the path to recovery and on track to achieving our aspirations for an inclusive, prosperous, and resilient society by 2028. Basta hindi po kayo magpa-auto, Mr. Balisacan, hindi kayo magpa-auto, never na mag-recommend kayo. Kasi pipirwisyon lang niyan yung kabuhayan ng ating mga mamamayan. At aasa, yun ang agenda nila eh. Aasa yung mga tao sa ayuda. Maging dependent sa gobyerno. Tapos, magninegosyo yung mga globalista. Kasi walang production at lahat lang expenses ng gobyerno, hindi makakoleksyon ng buwis ng maayos kasi bankrupt yung mga negosyo. Sila yung magpapautang. Yun ang gawain nila. Papautang sa World Bank, IMF. Tapos, iaayuda sa mga tao na ayaw nang gumalaw kasi na mindset na sila, takot na takot. What? Yun po ang agenda ng reset. Huwag tayo maging active participant po sa global reset nila. Ang global reset mga kababayan simply means itutumba nila muna yung economy ng bawat bansa. Kaya nasa global recession po tayo. And afterwards comes the entry ng so-called Fourth Industrial Revolution nila. Yon, mga kababayan. Kaya in-invite po yung ating Pangulo, Bongbong Marcos, ni Klaus Schwab. Yan ang isa sa mga pillars po, si Schwab, ng Fourth Industrial Revolution na tinatawag, reset. Kasi na-observe nila, yung Pilipinas, pag-upo ni President Bongbong Marcos, di man nakisama sa kanilang policy, yung pang-uuto nila.
Siyempre, hindi man paprangkahin mga kababayan ng mga globalist si President Bongbong Marcos. Pinaiikot siya. And I think yung ating Pangulo, aware naman, hindi man niya po kinakagat yung mga pang-uuto nila. What? Kaya ngayon, nangyari, yung Pilipinas is now leading sa pag-unlad ng ekonomiya after ng nangyaring World Economic Forum Summit, you see? At pumasok tayo sa ASEAN, sa VIP, na ngayon, tinutuya ng mga dinadownplay, tinutuya ng mga dilawang critics. What? Kaya ngayon po, kinounter ng Palasyo Malacanang, inaral mismo ng maigi kung ano itong naitala, mga kababayan, yung achievement na 7.6% GDP growth. So with that, nang tingnan yung mga data, yung records, na pag-alaman na pinakang mataas siya pala since 1976. You see, pinakang mataas siya. Kasi yung 1976, 8.8. Di ba? So wala pang nakalampas doon until today. Pero in 7 months, mga kababayan, sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, ito na nga po yung full year na nai-register na mabilis. Imagine, nalampasan yung lahat ng administrasyon na umupo. All of them. From Coricong to Digong, nalampasan po ng ating Pangulong BBM para lang yung landslide votes po. Walang makaduplicate. So sabi po ni Balisacan, despite external headwinds, the Philippine government was able to create a positive economic outlook resulting in more economic activities. So, yun po ang nangyayari ngayon. Maraming mga economic activities, yung mga negosyo, bumalik sa dati nilang ginagawa. Among the major emerging economies in the region that have released their fourth quarter of 2022 real GDP growth figures, the Philippines grew the fastest. Pinakang mabilis siya. Followed by Vietnam. Kita ninyo, sumusunod na lang sa atin yung Vietnam, 5.9%. In China at 2.9%. Nilampasan natin yung mismong China. Nilampasan natin sa paglago ng ekonomiya. Dati yung China yung top. No mga nakaraang panahon. You see? So makakahabol po tayo. Mga kababayan, pag tuloy-tuloy itong na-sustain, gaganda na yung buhay ng mga mamamayang Filipino. Huwag lang tayong pauuto dito sa mga propaganda ng mga dilawan po. Laging naninira. Eh, sabi ko sa inyo, share ninyo, like, share po ang ating mga videos po, mga kababayan. Itong mga ganitong kwento, yung dapat nagba-viral, hindi yung mga marites na kung ano-ano. Wala man pakinabang yung mga mamamayan. Huwag ninyong isi-share po yon. Ang i-share ninyong mga kwento, yung mga ganito, yung nakakatulong sa gobyerno. Di ba? Pag tinulungan natin yung gobyerno, tinutulungan mo yung sarili mo. Di ba? Balisacan, who is Socio-Economic Planning Secretary, heads the National Economic and Development Authority, said, on a seasonally adjusted quarter-on-quarter basis, the Philippines economy expanded by 2.4%, driven by increased economic activity mainly from pent-up demand as the economy fully reopened in the last 3 months of 2022. You see? So tama yung mga sinasabi natin. Buksan na ninyo, tigilan na ninyo yung pandemonyo mindset. Tigilan na ninyo kung ayaw ninyong dumapa. That is very simple.
Ikaw man, hindi ka na gumalaw. Hindi ka na nagtitinda. Yung mall laging sarado. Kung bukas din, yung mga tao, ang daming restrictions. Naiinis yung mga tao, umaalis na lang. So, comes now the economic activity, dapa. Paano kang aasinson yan? Paano lalago yung ekonomiya? You see? Magta-travel ka, ang daming mga kung ano-anong hinihingi. So, bagsak yung tourism. Binuksan. Yung kuhan, hindi na makatagal, di ba? Lagi nating dinidiscuss yung ginagawa ng Cebu. So, nauna sila yung Cebu. Inaaway pa noon ni Digong, mga kababayan. Yung gobernador na si Gwen Garcia, pinadala pa doon sino nga yun? Si Anyo yata, at saka yung DLG secretary nila. Gusto pang kasuhan. Naghahanap buhay lang yung mga tao, yung mga taga Cebu. Gusto lang mabuhay sila ng normal. Ayaw ng gobyerno. What? National government? Laging nananakot po. Paano ka makahanap buhay kung yung Pangulo laging nananakot? Gustong paghahabulin yung mga ayaw magpatoks. O tingnan ninyo yung ating Pangulo ngayon. Hindi na niya masyadong binibigyan ng atensyon yung mga programa ng... Bala na kayo dyan. Ako dito din. Kailangan nating ibangon yung ekonomiya. Ito na po yung resulta. Nagbunga po. You see? Ngayon, sabi ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri, sabi dito, Senate President Mig Zubiri welcomed the continued expansion of the economy after the country's GDP grew by 7.2% in the fourth quarter of 2022, resulting in a 7.6% full-year growth. Our 7.6% GDP growth is a remarkable success and is proof that our pandemonium recovery efforts are working. So tama niyang binuksan natin. BIDCO has been a long nightmare, but our move to slowly and surely reopen our borders and our businesses have paid off. Nagising sila eh. Napanood siguro yung mga discussions natin. Tama niya itong vlogger na to. What? Assuming ka niya, Mr. Maravillas. Pero yung kanilang tinatahak na direksyon, ito yung pinopost natin for several for the past 3 years. Yung pagkasimula pa lang, mga kababayan, kasi yung expectation natin noon, di ba yung pagkandado, 15 days man lang yon. Yung 15 days, naging 30 days, naging 45 days. Ayon. Naging more than 2 years, mga kababayan. Magti 3 years nga. You see? Kaya nga, tinutuya ko palagi. Sabi ko, tingnan ninyo. Extended na naman ikako yung extension ng extension ng extension ng extension ng extension ng extension. In-extend yung extension ng extension ng... Galit sa iba, yung iba galit sa atin kasi hindi tayo maintindihan. Bakit ko daw kinukontra? Nagugutom na yung mga tao at alam natin na inuutor yung mga government officials ng outside forces na ang objective po is money in control. O diba? He attributed what he called a remarkable success to the efforts of the administration of President Bongbong Marcos. We would not have been we would not have seen this growth without the Marcos administration's clear economic targets
and their strong push to sell the country as an investment hotspot. Yan po ang sabi ni Mig Zubiri. So ito po yung tinatawag na good economic stewardship. Ayos. Ayan man lang mga kababayan. Mabuhay ang Pilipinas. Bagong Pilipinas, bagong muka. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses at affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po yung application. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. At saka, mga kababayan, yung mga cancer patients, baka lang gusto niyo po itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger, sa Facebook. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.